Now, lumitaw na naman itong pautot ng mga tao na community pantry kuno na may temang sosyalismo. At sabi doon sa baba, magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Now, hindi ba kayo nagtaka kung bakit hindi sustainable itong ganitong project? At usually, ganito yung mga pautot ng mga politiko natin. Yung mga magbibigay-bigay kuno, generous kuno, but alam naman natin na may kapalit yun. Now, itong community pantry, natanong nyo man lang ba sa mga sarili nyo, bakit nung pandemic, maganda naman yung objective, di ba? Hindi naman nawala yung mahihirap, hindi naman nawala yung mga kapuspalad, andyan pa rin sila, pero huminto yung project na yan. Oh, there's a reason why. Because it's unsustainable. It's unsustainable dahil yung mga tao ayaw nila na magbigay ng naaayon sa kakayanan nila kasi nga gusto nila sila lang yung kabig ng kabig. Sila lang yung inaalagaan. Sila lang yung nakikinabang doon sa pagod ng ibang tao. And nanatili na lang sila doon. Pansinin nyo, nung previous community pantry, yung mga mahihirap mismo, yung nalalamang sa kapwa nila mahihirap by getting more than what they need. And what's worse is that they are not returning anything nang naayon sa kakayanan nila because bakit? 'Di ba? Kung yung mindset ko, may mga taong mas capable sa akin, edi hintayin ko na lang yung tulong nila. 'Di ba? 'Di ba? Kaya hindi sustainable yung mga ganitong pautot na mindset na kung saan nagpapaka-white knight kayo doon sa pag-aalaga ng mga mahihirap na tao. 'Di ba? But you fail to account their human nature to be also become abusive, corrupt. Kasi para sa inyo, pag mahirap, 'di ba? Matik, tama. Matik, dapat kaawaan. Matik, dapat bigyan ng reward. You romanticize poverty because you need poverty to make yourself look good, to make yourself or to give yourself some battles to fight. And the same thing would happen dito sa version ng community pantry na to. It will be abused, it will be unsustainable, and it will crumble down. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.